sige. temperature. O, check daw, check. Ito sa inyo. Hello po sa mga nag-aantay po ng update sa aking anak na si Job. Ngayon nga ay nalaman na po namin yung resulta ng kanyang assessment. Yan, dumaan po kasi yung mga nagdaang taon, no? Lalo na ngayon, nagpapa-schedule kami, kaya lang sa kasamaang palad, ayan, ay sa susunod na taon parawang yung vacant slot, no? Kaya meron naman nagrekomenda sa akin dito nga sa Alabang yung aking sister-in-law. Bali ngayon pa lang siya na-assess talaga, no? Ayan, hindi maiwasan dumaan yung maraming taon, yung nag-pandemic nga, kaya siguro nagpatong-patong yung kanilang yung kanilang mga schedule, no? Ayan. At bago ko pala simulan ng aking video ay nakikiusap po ako na wag kayong mag-i-skip ng commercial. Ayan, sa una, sa gitna at sa huli. Ayan, at maraming salamat po sa mga sumusuporta na hanggang ngayon sa aking channel o sa aming channel ng anak kong si Job. Ayan. At nung dumating nga po kami doon, yan, medyo kabado. Kahit natanggap mo na o may hinala ka nga na ganun nga. No? Sabi ko nga, ang laging nauuna sa ating mga kutob ay yung nanay talaga. Yan, bago pa yung doktor, no. Ayan. At sa mga magtatanong kung magkano ang assessment po, ay ito po ay nagkakahalaga ng 6,000. Yan, bali nag-down payment muna kami online, tapos bago namin binayaran yung another kalahati nung nandoon na kami, o yung tapos na yung assessment niya. Siguro po inabot ang assessment ng mga 2 oras mahigit, no. Unang-una may papapirmahan pa sa inyo doon pa lang sa nila sa information, no, ay meron ng pilapan sa inyo tungkol dun sa bata. Tapos pangalawa, papapasukin na kami, pinapasok na kami ni Doc. Ayan, at yung una mga mga casual question lang, yung mga pangkaraniwan, ganyan. Nagja-jump na ba siya? Nagka-clap your hands? By the way, si Job po pala ngayon ay magpa-5 na sa January. Ayan. At yun po, mga casual question lang, kung yun napapansin mo sa anak mo, kung ano yung una mong napansin, ganyan. Yun kasi yung mga una niyang tanong yung bakit kayo nagpunta rito, anong una nyo napansin sa anak nyo. Ang sabi ko nga, napansin ko nga siya dun sa mga una kong video, yung pakibalikan na lang, no. Ayan. At sinabi ko rin yung mga hinala ko, ganyan, na yun nga, sabi ko na merong siyang mga ginagawa na hindi typical sa mga pangkaraniwang bata. Yan. Tapos sumunod na yung mga question na kinuha niya doon sa parang sa file niya. Yun na yung mga yung mga kakaibang question, gaya na lang ng sensitive ba siya sa light, sa mga tunog, ganyan yung mga tanungan. Sabi ko, opo, ganyan. Tapos ano pa ba yung mga tinanong niya? Ayun, kung makikipaglaro ba siya sa playground, sa palagay mo meron siya nakikitang nagluluto-lutuan, ganyan. At merong mga bata doon na naglalaro ng ganon. Sa palagay mo ba kayang makipaglaro ng anak mo nang nilalaro din nila? Sabi ko, hindi po, ganon. Tapos sabi niya, paano kayo nakikipag-interact sa anak nyo, yan, pag sa bahay, no. Sabi ko, yung nag-umpisa po kami sa flashcard, ganun. Bumili po ako ng flashcard, tapos surprisingly, no, hindi po namin ini-expect na kaagad-agad niyang makakabisa. Yun, kagaya nung apples, ganyan, yung xylophone, yung ganyan, basta lahat po nung laman ng flashcard. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, ganito ang gagawin natin. Sabi niya, mas maigi na object, o yun talagang tawag dito, yun talagang kagaya ng mansana, sabi niya, nakikita natin yan sa flashcard, no, pero iba pa rin yung tunay, o yung nangyayari sa totoong buhay. Yan yung mga tunay na mansanas, tunay na
Kasi yung xylophone tsaka elephant, bihira niya naman makita yun eh, no? So, yung nakikita sa bahay tulad ng hihingi ng tubig, yan, sasabihin mo muna yung yung tawag doon bago mo ipapaano sa kanya. Yun, parang para malaman niya kung ano yung bagay na yun. Pero hindi ko lang masabi sa kanya na bago niyo po sabihin, hindi ko na sinabi no na si Job ay kahit na sa flashcard man o sa tunay na buhay, hindi ko maano yung salita para doon, no? Ay alam niya. Yon. Hindi ko na sinabi yon. Tapos sabi niya, sige nga mami, tayo nga kayo, tingnan ko. Kasi pagpasok pa lang namin doon, may mga laruan na yung sa tabi. Tapos dito sa table, no? Iba yung medyo magkalayo. Yung anak ko pagpasok namin, talagang napukaw kagad yung attention niya doon sa mga laruan yan. Yun ang unang napansin niya. Yun. So, sabi niya, sige nga mami, makipaglaro kayo. Tas ayun, nakipaglaro. Habang pinipirmahan niya yung mga yung mga parang score, parang gano'n. Tinitingnan niya yung mga observation niya. Tapos, sabi niya, okay mami, sabi niya, ang napansin ko sa kanya ay nagsosolo siya, no? Kapag limbawa, tinuturuan mo siya, ang gagawin niya, kagaya, tinuro ko yung orange, ganyan. Sabi niya nga, pumpkin eh. Sabi niya, Halloween night, sabi niya gano'n. Pumpkin, no, sabi ko, this is not pumpkin, this is an orange, sabi niya gano'n. Tapos kinuha ng anak ko, tapos nilabo-labo niya doon sa parang hugasan, tapos hinalo-halo niya, sabi niya, parang nagsosolo yung anak mo, gano'n. Parang, kahit kalaruin mo siya, sabi niya gano'n, ay kukunin niya yung isang bagay kung saan siya na-attract, no, at yun, naglalaro siyang mag-isa. Ganon. Sabi ko, oo nga po, ganon eh. Sabi niya, pagka tinerapy namin yan, pinatherapy, sabi niya ganon, bago niya pa sinabi yun, tatapatin na kita, mami, na yung anak mo nga ay posibleng ganito, yun nga ay may ASD, no? Ayan. Sabi niya, ite-therapy natin yung anak mo, ganyan. Yun ang susunod na hakbang natin, ganyan. Siya po ay confirm na merong autism. So, nung narinig ko yun, syempre kahit itago mo, nandoon pa rin yung kahit medyo alam mo na, yun nga ay iba pa rin yung pakiramdam kapag sinabi na sa'yo ng harapan. Yan. At ano ba yung mga question na tinanong niya, na sabi ko nga ay iba yung questionnaire na nasa kanya, no? Ayan. At ang question niya pa nga ay, meron ba siyang sense of danger? Sabi ko, wala po. Sabi ko ganun. Tapos, kamusta po siya kapag nakikipaglaro sa, alimbawa, may bata, no? Kamusta siya? Hindi ba siya nananakit? Hindi ba yung tinutulak niya, yung ayaw niya? Ganun. Sabi ko, ay hindi po. Kasi yung anak ko, behave nga siya pagka halimbawa pupunta kami sa sa Robinson, ganyan, at inaano ko siya sa mga doon, yung mga sasakyan, 'di ba? Ayan, yung mga hinuhulugan ng token. Sabi ko, kapag tinabihan nga siya ng isang bata doon, parang behave pa nga siya. Ganun, okay. Hindi po siya nananakit. Sabi niya, kapag sa inyo po, sabi ganoon, sinasaktan, may mga oras po ba na nasasaktan niya kayo? Sabi ko, hindi po. Siguro, unintentional po, no? Pag halimbawa nagtatantrum siya, na bihira naman mangyari, ay nagtatadyak. Yun po, pag nandoon kayo, sabi ko, matatadyakan ka, pero hindi naman po para saktan ka niya. Hindi po siya namamato, ganyan. Ganun ba? Sabi niya. Tapos, kamusta naman po siya sa ibang tao? Halimbawa, may ibang tao siya na pumunta sa bahay niyo, no? Tapos, hindi niya kilala. Ano ang nagiging, niya? Ang nagiging behavior niya? Sabi ko, lang po, yung parang sa ibang bata rin na kapag meron siyang, halimbawa, yung ninong niya, nabihira niya makita, no? Tsaka yung mga ka-brother namin kako, pagka dumadalaw, ganun. Sa umpisa, hindi niya papansinin. Pero, kapag mga ilang minuto na, o ilang oras na nando doon, yun, tatabi na siya, tapos para pa nga pong pusa yan eh. Kasi tinanong niya rin kung malambing si Job eh. Sabi ko, opo, malambing po yan, para nga pong pusa yan. Paano pusa? Sabi niya, yung parang yung lalapit niya yung mukha niya sa'yo, ganyan, tapos
parang ikikis-kiss niya yung mukha niya, yung katawan niya sa'yo. Ganun ba? Sabi niya ganun. Kamusta po siya bilang sweet ho ba siya? Sabi niya ganun. Sabi ko, opo, kasi pagka yan, yung nagpapakalong naman, kakong ganun, tapos yumayakap naman. Sabi niya, kamusta, marunong na ba siyang mag-kiss? Sabi ganun, marunong po, kaya lang yung kiss niya kako, dito sa noo. Ganun. Hindi ko nga alam kung bakit ganun yung way ng kissing niya sa noo. Tapos dinatawa naman siya, ganun. Tapos, ang pinaka ang pinaka huli, ay kumuha siya ng, may mga laruan din siya, no? Iba yung laruan niya dun sa table niya. So, kinuha niya. Nung una, kumuha siya ng ng parang blocks na maliliit. Siguro mga 6 na piraso. Tapos, tinawag niya yung anak ko. Siyempre, hindi lumilingon. Kasi una pa lang, hindi na lumilingon yun ang sinabi ko. Kaya alam na niya. So, nagpatugtog siya ng cocomelon. Tapos, ayun, parang napukaw yung pansin. Sabi niya, ganun siya talaga, no? Sa talaga siya napupukaw. Sabi ko, opo. Tinawag niya, nung nakuha na yung pansin, kinatukatok niya yung mga blocks. Sabi niya, here, Job, here, sabi. Tapos, yun, nakuha niya yung pansin ng anak ko. Hindi na hinanap yung iPad kung saan nanggagaling yung tunog, kasi sa iPad galing Ayan, parang tinawag niya sa pamamagitan ng kinakatok niyang ganun yung mga blocks. Yun, lumapit sa table niya. Sabi niya ganun, wait a minute, sabi niya. Kasi yung anak ko kukunin agad Ganun, sabi niya. Parang kinuha muna ni Doc yung mga blocks. Sabi niya, here's what to do. Sabi niya, you make this. Sabi ganun. Parang inano ni Doc, ano ba yon? Yung pinagpatong-patong. Ganun. Tapos, your turn, Job, your turn. Sabi niya ganun, binigay niya doon niya na binigay sa anak ko. Nagulat kami kasi pinagpatong-patong din ng anak ko. Hindi nga namin expect ng ate niya na makakagawa siya ng ganun Kumbaga gagayahin niya. Tapos, the next na pinagawa ni Doc ay yung yun din yung blocks na rin na yun, no? Iba-ibang kulay, no? Pinagdikit-dikit niya yun. Tapos, tinulak-tulak ni Doc. Sabi niya, it's a train, sabi nga nung doktora. Sabi niya, chug, sabi nga ng doktora. Tapos, ginaya rin ng anak ko. Ganon. So, hindi ko ina-expect talaga yun, no? Na ganon, na kaya niyang gumaya ng ganon. Kasi hindi pa namin napapractice yun puro lang Ayan, puro sa colors lang yun, 'di ba? Doon siya magaling sa lahat ng color shapes, tapos at ito nga pala, ngayon ko lang ibabalita sa inyo. Siguro napanood niyo na 'to sa mga short videos ko, no. Si Job ay nakakabasa na, pero sinabi ko yun sa doktora, sabi niya, talaga, sabi niya, kaya lang, sabi ko, yung mga familiar sa kanya, sabi ko, parang may photographic memory yung anak ko kasi kapag hindi familiar sa kanya, hindi niya kayang basahin. Pero kapag cat, pig, dinosaur, alam niya basahin lahat yan. Lahat, pati mga father, papa, mother, alam niya lahat. Basta yung familiar lang na nakikita niya. So, ganun. Sabi niya, nakita mo yung anak mo, nakita mo yung ginawa ng anak mo. Ibig lang sabihin yan na matututo siya. Ganon. Kasi nga, meron siyang paggaya. Ganon. Tsaka sabi mo nga, may photographic memory siya. So, lahat ng bagay na nakikita niya ay pumapasok agad sa isip niya. So, malaki ang posibilidad na madali siyang turuan. So, para kung natuwa naman yun, ganon, nakakatuwa namang malaman, no? Ayan, iba po talaga yun napapa-assess yung bata. Ayan. Bagamat siya ay medyo late na napa-assess, yun nga, tas ang sabi niya, Mami, sabi niya gano'n, ano ba ang pagkakaalam mo sa autism? Yung alam mo lang. Sabi ko, sa totoo lang, Doc, nakapag-research na ako hanggang sa layo na nga ng na pag-usapan namin Sabi ko na, yun nga, nasa video ko rin to, sabi ko na, yung mga ibang may autism, sabi ko, yung iba, functioning, ayan, very functional, at yung iba, ay, yun nga, yung non-verbal. Yun yung mahirap. Sabi ko, ang kagandahan lang sa anak ko, kako nagsasalita. Kaya lang, yung mga sinasabi niya lang ay yung naririnig niya at napapanood niya. Pero yung tuturuan mo siya na
Pero meron din naman siyang meron din naman siya na pag tinuturuan mo siya minsan, kaya lang ang hirap kuhanin yung attention niya. Yan, pero nagsasabi din siya, Mama, Papa, I love you, ganun. Pero bihirang-bihira. Ayan. Parang unintentional kadalasan, no, ng mga sinasabi niya. Yan. Tapos, hanggang sa dumating na kami na sinabi ko nga na kagaya dun sa may vlogger din akong sinusubaybayan, kakong ganun na yung anak niya may number dun sa pagiging autistic. Sabi niya, yung leveling, sabi niya, Mami, hindi ko pa hindi ko pa bibigyan ng level yung anak mo kasi unang-una bata pa siya, tsaka hindi pa siya nag-undergo ng therapy. Sabi niya ganun. Ganun po ba? Pagkatapos ng after 6 months, kasi ang therapy pag umpisa 6 months muna, no? Ibabalik po namin siya pagkatas ng 6 months. Ayan. At siguro siya na magde-decide kung pagpapatuloy pa yung therapy, no? Basta yun nga, ang sabi niya ay hindi niya muna ile-level. Ayan, hindi niya muna lalagyan ng leveling, no? Tapos sabi ko nga, hanggang sa nakwento ko na upon researching, nalaman ko na merong mga nagmamature, pero ang alam ko rin mga 15%, no, sabi niya. Tapos hinahayaan niya lang ako magkwento, sabi ko. Tapos may mga matatalinong tao tulad ng mga scientifico ako na hindi sila nakakapag-asawa. Yung iba parang ang nagiging love nila yung pag-iimbento nila, ganun din, tumatawa siya. Pero meron ako kung kakilala, yun nga naikwento ko rin sa video na to, pakihukay na lang na meron kaming ka-sister na may anak ako na non-verbal yung anak, tapos sobrang hyper, hindi rin makuha yung attention, talagang autistic talagang bata, alam ko. Tapos dahil nga nagkaroon ako ng anak na ganito, parang binalikan ko yung Facebook noon, no, nung ka-sister namin. Doon nga nakita ko yung anak niya na nakapag-asawa, na may anak na, may magandang trabaho, sabi ko. Tsaka ayun nga, parang kinausap ko yung noon, yung bali tita, kasi nahiya naman ako makipag-usap doon sa nanay. Sabi ko nga na, kamusta na si ganto? Sabi niya, yan, pina-assess din namin ng bata. Di ako nagulat din. Sabi niya, yung pamangking ko, pina-assess din namin. Sabi nung pinakatita, sabi niya, yun nga raw, may autism. Tapos, yung may halong ADHD, ganyan. Pero habang lumalaki, yun nga, parang naging okay. Yun, kwento ko yung kay Doc. Tapos sabi niya, dinatawa siya. Nung tapos na ako magkwento, sabi niya, alam mo, ang lahat ng sinabi mo, totoo. Sabi niya ganon. Merong nagmamature, meron ding hindi. Sabi mo nga 15%, totoo yun, sabi niya. Pero tinanong ko siya nung una pa lang. Hindi niya muna sinagot, sabi niya, saka ko nasasagutin yan kapag mamaya-maya. Pero binalikan niya yun, sabi niya, yung tanong mo na kung may nagmamature, meron naman, kaya lang, yun nga, maliliit na porsyento lang. At yan, yan ay nasa brain ng bata mismo, sa kakayanan niya. Ayan, kaya kami, tatapatin na namin kayo, sabi niya, ang maitutulong namin sa inyo, yung ganito, ma-assess, matulungan, ayan, lahat ng niyo, huwag kayong mag-worry, tutulungan namin kayo, para mapunan niya yung mga gap na nawawala sa communication, ganon. Pero yung magmamature o hindi siya magmamature, it's up to them, sabi niya. Depende yun sa kakayanan ng brain ng bata. So, ibig sabihin pala, totoo yung mga research ko, totoo. Lahat ng sinabi ko rito, totoo. Kasi, tinanggap naman niya na totoo nga. Sabi ganun. Ang totoo niyan, sabi niya, yung kaibigan ko rin ay doktor na ngayon. Autistic din siya. Talaga, sabi kong ganun. Di lalo ako nabuhayan ng loob, no? Sabi niya, tsaka yung mga napapanood natin ngayon na nagiging doktor talaga, nagiging professional, ganyan. Totoo yun, sabi niya. Sabi ko talaga ho. Sabi niya, oo. Sabi niya, totoo. Kaya ngayon, sabi niya, huwag kang magwo-worry, ganyan. Sabi mo nga, 2 taong kang umiyak. Sabi niya, natural lang yun, talagang ganun talaga. Pero, kasi si Job, sabi niya, ang kanyang way of communication ay, yung kanyang communication ay natutulad sa 1 year and 1.5 years na bata. Pero pagdating sa sa katalinuhan nga,
ay advance siya. Yun ang sinabi niya sa akin. So, yun po, no, at mahirap man tanggapin, no, ay kailangan. Pero hanggang ngayon, hindi ako nawawala ng pag-asa kasi nga, sabi ko nga sa mga una kong video, wala pong sukuan, kung ano't ano man po ang mangyayari, ayan, kailangan ay maging lalo tayong mapagmahal, ayan, nakahanda tayo sa lahat ng mangyayari, at ang pinakahuli ay wag po tayong mawawala ng pag-asa. Ayan ang pinakamahalaga, at kailangan malakas tayong mga mami, no, tayong mga parents, no, pati yung suporta ng daddy tsaka ng mga kapatid. Yun po ang mahalaga sa lahat. At syempre, unang-una yung pagdadasal sa Diyos, no, kasi prayers can move mountains, di ba? Bakit hindi? Lahat ng mga itong suntok sa buwan to, no, pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Araw-araw nananalangin ako, umagat gabi, yan. At hindi nawawala sa panalangin ko na sana maging okay siya pagdating ng tamang panahon. So, yun lang po, at kung ano po yung mga tanong nyo, ayan, pwede nyo pong itanong dyan sa baba. Ayan, sorry, medyo mahaba tong video ko kasi iba naman, nakukulangan, ganyan. At pasensya na kayo kung may mga adlib ako, yan, bahala na kayong mag-edit, mag-skip. So, yan, nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa aming channel. Sana po ay patuloy nyo po kaming subaybayan dito. Ayan. Thank you po.